Yo, welcome po from Leoras Vlog on YouTube channel. Ngayon po ay ating sasagutin ang ilang mga komento. Hindi ho lahat ng komentong narito sa ating channel mabibigyan natin ng kasagutan. Isa rito si Mirna Gutierrez. Nag-comment siya rito, ang sabi niya, ano na po nangyari sa mga lupa na hindi na raw registered sa torrent system? Example po ba, yung Commonwealth, puro squatters. Ano po treatment doon? Kasi meron ako kakilala, malaking, bitin na. Paano ba to? Read more. Ayan, dito natin palabasahin. Malaking lupain nila sa Quezon. Pero, Spanish title. Asan ba yung lupa? Nasa Quezon province ba yan o Quezon City? Siguro anuhin na lang natin Quezon City kasi sinabi niya rito Commonwealth. Marami, puro squatter doon na roon sa Commonwealth. So ang tinatanong niya, ano na daw ang nangyari sa lupa na hindi raw registered sa torrent system? May mga lupain po na ang alam ng marami ay hindi registered sa torrent system. Dapat po ang tanong dito, ano po nangyari sa mga titulong hindi nakaregistered sa torrent system? Kasi po, unang-una dapat malaman mo kung ano talaga ibig sabihin ng torrent system. Ang torrent system ay registration ng registered title. So ibig sabihin, may titulo ng dati na ginawa pa ng mga Spanish. Ginawa pa nung una pang panahon. Remember, ang Spanish, naging gobyerno natin sila rito ng 333 years or more. So, ang ginawa nilang titulo, nung dumating mga Amerikano, inirehistro muli yan sa torrent system. Kaya naman, yung nakapagparehistro lang dyan sa torrent system ay yung merong title na ginawa ng Spanish, kapanahonan ng Spanish. Isa dyan, yung titulo propiedad de terrenos. Inirehistro ang titulo propiedad de terrenos sa torrent system. Kaya nung nasa torrent system na siya nakarehistro, naging OCT 01-4 na ang tawag sa kanya. Una, Spanish title, ang tawag sa kanya, Royal Decree 01-4, Titulo de Propiedad de Terrenos. Okay? Royal Decree 01-4. So, nung nirehistro yan sa torrent system, inilabas ang original Certificate of Title na 01-4. Torrent system na po ang title na yan. So dahil narehistro yan sa torrent system, hindi na po yan Spanish title. Ang origin niya po Spanish title. Pero yan po ay narehistro na sa torrent system, kaya hindi na siya Spanish title. Torrent title na siya. At yan po ay naibenta na sa mga akopyado, sa akopyado estate. Yan po maikling istorya niyan. At kung gusto nyo nang malaman ang kahabaan pa niyan, siguro bibigyan natin ng ng panahon, para ipaliwanag pa sa inyo. May mga dokumento pong makakapagsabi na nagkaroon ng registration sa title na yan, from Spanish title, na rehistro sa torrent system. Okay, torrent system na tayo. Torrent system na ngayon. So, anong nangyari doon sa mga Spanish title? Na-discontinue na po sila. Na yung mga Spanish title po na hindi nakarehistro sa torrent system, discontinued na po ang paggamit sa kanila. Hindi na po sila pwedeng i-transact pa sa sa transaction ng pagmamay-ari ng lupa. So, baliwala na po 'yon. Pero yung narehistro,
Hindi po yung baliwala. Kasi sumunod doon sa batas ng registration yun ng torrent system eh. O valid pa rin yan, valid. Valid and enforceable. Kuha nyo? O tayo sasabihin nyo, Spanish title pala yan eh, hindi na yan approve. Tanga! May ebidensya po tayo at yan ay ginamit na sa korte. At napatunayan sa korte na yan ay rehistrado sa torrent system. Ngayon, dahil nagkaroon ng torrent system, naku, ito pa lang naman isang katanungan pa lang, yung haba na ng sagot natin. Eh, ginusto nyo yan eh, tinanong nyo eh. Okay? Ang torrent system, ang akala ng iba, kapag kayong lupa na gusto niya pag-arian, irerehistro niya, magpapagawa siya ng titulo, irerehistro niya sa torrent system. Mali po yun. Hindi po yun ang ibig sabihin ng torrent system. Wala kang titulo, paparehistro ka sa torrent system. Tanga. Dapat, ang ipaparehistro mong titulo ay yung rehistrado na sa torrent system. Doon manggagaling ang pagmamay-ari mo. Doon manggagaling ang titulo na nagsasabi na ikaw ay nagmamay-ari dyan sa property na yan. Doon sa registered original certificate of title. Ngayon, sabi mo, meron kang halimbawa, sinabi mo, meron kang TCT. Ngayon, yung TCT mo na yan, ano ang OCT niyan? Yung first certificate of title na in-issue. Ngayon, kung ang OCT na yan ay hindi nanggaling doon sa nirehistro sa torrent system na galing sa Spanish title, naging torrent system, kung hindi diyan galing yung OCT mo, malamang na yan ay gawa lang ng DENR. Nanggaling yan probably mula sa pag-issue sa iyo ng CLOA, tapos na-issuehan ka ng original certificate of title, wala hong pinanggalingang torrent system. Wala po pinanggalingan yan. Porque rehistrado sa DENR ang nagbigay sa iyo ng OCT, sasabihin mo, torrent system yan. Mali ho. Halongkatin nyo yung batas na yan na nagsasabi na yung ginawa ng DENR, torrent system. Mali po yun. Nangyari ang torrent system registration panahon ng mga titulo ng mga Kastila na kailangan irehistrong muli sa bagong gobyerno, bagong sistema ng gobyerno na tinatawag na torrent system dito sa Pilipinas. So ginaya natin yung sistema na yan sa ibang bansa kasi mga foreigner yung nag-introduce sa atin yan eh. Wala tayong utak yan eh. Hindi Pilipinong gumawa ng torrent system, hindi Pilipino. Pero sumusunod ang Pilipino. Bakit? Maaaring yan ay international law. Hindi lang bansa natin sumusunod sa torrent system, maging ibang bansa ay sumusunod diyan. Maging ibang bansa ay ginagamit yan. Lalong-lalo ng Amerika. So ngayon, yung mga OCT na hindi naman nanggaling sa dati ng titulo na narehistro sa torrent system, yan yung mga sinasabi natin walang probative origin. Walang probative origin. Ginamit lamang na nag-issue sa inyo ng OCT na yan ang kanilang mga resolution na tinatawag, yung kanilang mga project na tinatawag para ma-issuehan na nila yung mga magsasaka na ganahan sa pagsasaka ng lupain, pagtatanim, kasi sila na magmamayari ng lupa, na-issuehan na sila ng original certificate of title, sila na may-ari, na-issuehan sila ng CLOA. Pero yung iba, nangyayari dyan, binibenta naman nila yung OCT nila, binibenta naman nila yung CLOA nila. Ang purpose ay para magkapera, hindi para magkaroon ng pag-aaring lupa at tamnan at makapag-produce ng pagkain para sa mga Pilipino. Naiba na.
At yung iba diyang mayaman, bibilin yan sa kanila at tatayuan niya ng subdivision. O ano ba? Ako, alam na natin yung galawan na yan, yung purpose ng channel natin eh. Alam na natin ng mga issue na ganyan, galawan, kaganapan, sa titulo. Yan yun eh. O ngayon, ano bang isasagot natin dito? Diyan daw sa squatter, wala daw ano dyan. Wala daw titulo. Meron po dyan. Meron po tayong mga kasama dyan na lumalaban dyan sa may Commonwealth. Nagamit-gamit po nila ang titulo na torrents, na registered sa torrent system na merong probative origin. Okay? Nasabi ko na. Nasabi ko na doon dapat manggaling. Ngayon, yung umaangkin, yung umaangkin sa lupa dyan sa Commonwealth, dahil nakapagpagawa siya ng tinatawag niyang titulo, yung transfer certificate of title o kaya yung original certificate of title, nakapagpagawa siya. Pati na rin yung tax declaration, nakapagpagawa siya. Sa anumang magic, hindi natin alam, sa anumang magic na sila lang ang nakakaalam at sila lang ang may transaksyon, kaya pong kaya pong labanan yan kasi po wala namang niyang probative origin. Wala kayong probative origin. Nagpagawa kayo ng title, pumatong kayo doon sa original title na registered pa sa torrent system. May title po ang mga lupain dyan sa Commonwealth. At yung mga nangangamkam ng lupa dyan sa Commonwealth, ay nako, mag-ingat kayo. Dahil madidimanda kayo. Meron na akong dinimanda dyan. Oo. Meron na kayong mga dinimanda dyan. Na pinawawan ng visa namin ng mga peking titulong ginawa dyan. Yan po ang mga pangyayari dyan. So, meron pong isang titulo tayong gagamitin dyan na hindi po nawala. At yan po ay registrado sa torrent system. At kahit pasabihin pa ng RD, dinay pa niyang walang record yan. Ang korte hindi nagtitinay. Dahil lang ating justice system hindi nagtitinay. May ibang nababayaran, sinasabi ninyo nabayaran kaya nagtinay. Pero meron pa rin matitinong judges natin. May mga matitinong hukuman tayo na umaayon sa batas, nagpapatupad ng batas, nagpapatupad ng katotohanan. At sila ay papalakpakan natin. Okay. So sana nasagot ng kahit konti ang katanungan mo, Miss Myrna Gutierrez. Okay. Naman tayo rito kay Joseph. Joseph Disenya. Ang sabi naman niya, nakakasaya ng puso para sa mga Pilipinong walang lupa o nagago ng mga mapag-angkin. Salamat bro sa mansingsing paliwanag. Salamat din sa iyo, Joseph. Siya, nagpapasalamat siya sa atin. Hindi ko kasi maintindihan minsan, may mga taong hindi maintindihan yung sinasabi natin. Pero isa lang alam ko bakit hindi niya maintindihan. Kasi, yung sinasabi natin sa kanya, ay against doon sa mga nagawa niya. Halimbawa, kung gumawa sila ng mga peking titulo, o di against na, alam nga naman tanggapin niya yung sasabihin natin. Kasi mawawalang bisa yung kanilang titulong peke. Kaya sasabihin nila, syempre, hindi sila sasang-ayon sa atin. Kahit ang korteng hindi sasang-ayon sa atin, ay may nagawang kalokohan, may nagawang kalokohan at may kaugnayan sa kalokohan ng pandaraya sa titulo ng lupa. Yan lang yon. Yan lang yon sa madaling salita. Okay, thank you rin sa iyo Joseph. Dito naman kay A.R. Rojas. Sabi naman niya, according to a Harvard working paper published in 2009, English to, on land with Spanish title were not included in the cadastral map surveyed by the American when they passed the land registration law in 1903. Only vacant land were surveyed by the American.
Asan ang katibayan mo na nag-survey ang Amerikano? Ha? Bakit ang Pilipino hindi rin ba nag-survey? Eh kahit nga ngayon may mga nagso-survey. Dumating ng Amerikano, naka-survey na ang Pilipinas. May territorial limit na nang dumating ang mga Amerikano. Wala nang gagawin pa ang mga Amerikano. Naunahan na sila ng Spanish, ng Spaniard. Naunahan na sila ng time pa ng conquest and discovery. Walang kapangyarihan ng Amerika na conquest and discovery. Kaya wala silang title na ginawa dito sa Pilipinas. Wala. Pwede naman sila mag-survey. Kahit nga Pilipino, kahit nga tayo, pwede tayo mag-survey. Pero ano ay survey natin? Siyempre, base doon sa unang survey. Ano ang unang survey? Siyempre, ang unang survey, yung ginawa ng mga Spanish. Oh, sila ang unang nag-survey. Nagdeklara sila sa international court na ito yung territorial limit ng Pilipinas. Ha? Kaya nga hanggang ngayon pinagtatalunan yan yung boundary limit dahil meron naman tayong ginawa merong ginawa mga Spanish para sa ating Pilipino na territorial limit natin sa West Philippine Sea na masasabing atin na inaangkin ng China, atin yun. Kasi nung unang panahon pa man ng Espanya, gumawa na sila ng survey dyan. Kahit, ngayon ang China, ngayon lang gumagawa ng survey pwede ka naman gumawa ng survey. Kaya nga ang China gumagawa ng survey. Dati yung survey niya, 9 dash line. Ngayon, ginagawa na naman niya, 10 dash line. Nagdagdag pa siya ng isa. Diba? Pero, ano yung sabihin ko sa iyo, Miss A.R. Rojas? Ang survey plan po, ayan lang po yung to identify kung nasaan yung property. Pero, hindi pa rin po yan ang titulo na magsasabing ikaw ang may-ari ng lupa. Siyempre, pagkakaroon ng titulo, una muna siyempre may lupa na sinukat. Tapos yung lupa sinukat niyan, ipoproseso ang titulo para dyan. Saan yan dadalhin? Siyempre, dinadala sa korte para ma-issuehan ng decree, tapos ng title, tapos ng mga payment pa ng mga taxes. So, magkakasama na yung mga yan. So, kung wala naman, tulad sa mga magsasaka, siyempre pumupunta lang sila sa Penrose, Senro, doon lang sila nag-a-apply ng na magkaroon ng dokumento yung lupang sinasaka nila o yung lupang tinitirahan nila sa probinsya. Ang ini-issue lang sa kanila, CLOA. After ng CLOA, may issuean din sila ng original certificate of title. And then, nagkakaroon ng bentahan. Nagkakaroon ng transfer certificate of title. Ayan. So, sana nasagot natin kahit konti. Miss A.R. Rojas. Included na daw sa cadastral survey ng Americans. Wala akong ginawang survey ang Amerikano. Tinignan lang nila yung ginawang survey ng Espanya. Kung tama, tama naman. Dahil tama, gusto nilang gawing mali. Baka ganon. Gusto nilang lituhin ang survey. Kaya nga may mga survey hindi nagtatali. Kaya patuloy pa rin yung ginagawa yung survey kahit hanggang ngayon. Kahit pa yan nasa cadastral map pa yan, sinusurvey pa rin yan. Okay. Wala naman lahat po na lupa ng buong Pilipinas na survey na po yan. Kaya lang po sinusurvey uli yan dahil akala nila vacant, walang may-ari. Pero kung lilitaw ang tunay na may-ari, panahon pa ng Kastila, may tunay na may-ari na, ayan, nagkakaroon kayo ng problema. Natatalo kayo sa korte. Okay. Bumalik ulit dito si Sino to? Yung unang tanong natin na binasa, si Mirna Gutierrez. Sabi niya, if Spanish title
are originated from 01-4 OCT, it means valid and valid ang Spanish title. Of course, valid ang Spanish title na yan kasi nga nakarehistro yan sa Torin system. Sumunod siya sa ruling ng batas na ginawa. Dahil nakasunod siya, tinatawag na siyang Torrens title. Hindi na siya Spanish title. Kaya nga ang tawag sa kanya, OCT. Wala namang OCT sa time ng Spanish title eh. Ang tawag sa kanila, Royal Decree. Ang tawag sa kanya, Royal Decree 01-4. Titulo de Propiedad de Terrenos. Yan ang tawag sa kanya. Kaya nung marehistro siya, tinawag siyang Original Certificate of Title. Kasi nga, meron na siyang dating titulo, meron na siyang dating decree, meron na siyang dating record o kung ano-ano pang requirements, meron na siya. Kaya siya narehistro. Hindi siya marirehistro kung wala siyang mga requirements na yon. Okay? So, kung gusto ng iba dyan na pagtalunan pa natin itong mga registration, wala akong paki sa inyo. Bahala kayo sa buhay nyo. Marami po dyan nagbablog. Pakinggan nyo na lang po yung mga yan. Okay po, sige. Sabi naman ni, Bersabe Harris, sabi niya, paano po natin malalaman kung ang titulo mo ay registered sa Torrens system? O yun, paano daw? At yung Royal Decree 01-4 ay hindi kasama sa Torrens system? Ano ang pinagkaiba? O, yun, nabanggit na po natin. Kita mo, at tanong pa uli ito ni Bersabe Harris. O, nasabi na natin kung anong kaibahan ng Torrens system. Okay? Kung ano ang Royal Decree 01-4. Kung ano yung mga nakasama sa Torrens system. Mababasa mo po sa mismong title. May mga numero dyan, ng registration niya. Okay? Sabi naman ni Henry Jadena 1398, sabi niya, ang galing mo sir, ang dami kong natutunan sa iyo. Hindi po ako magaling. Ang mga sinasabi ko po ay base doon sa mga sinasabi ng korte sa mga kaso po namin tungkol po sa lupa. Okay? Ang galing mo sir, ang dami kong natutunan sa iyo. Ang mga natutunan niyo po sa akin, natutunan ko rin po sa korte. Sa mga pleadings na tinatanggap ng korte. Sabihin, inaayunan ng korte dahil tama. Dahil nasa batas. Nakasunod sa batas. Naaayon sa batas. Okay. Ang ina pang mag-explain lahat ng vlog mo tungkol sa lupa kasi yan ang problema ko sa lupa na position ng tatay ko ngayon. Kasi may nag-aangkin na sa kanila daw ang lupa. Ayun. Pinuri po tayo dahil doon sa lupa nila may nag-aangkin. Okay. Kasi may nag-aangkin na sa kanila daw ang lupa. Ngayon patay na ang tatay ko at nanay. Mabuhay ka, God bless. Oo. Kung may nag-aangkin po, meron po tayong vlog na sinasabi po natin kung ano po ang fake title. Pagka yan po ang ginagamit na TCT ay nanggaling sa OCT na wala namang probative origin at hindi naman nanggaling sa titulo na narehistro sa Torrens system, peke po yan. Kaya po nating talunin yan. Kaya po natin pawalang visa yan. Kaya po natin. Kailangan lang po may kaugnayan kayo o makipag-ugnayan po kayo sa lawful owner po ng titulo na nakarehistro sa Torrens system. Okay po, marami po diyang mga umaangkin kasi ngayon na naman sila ng paggawa ng titulo dahil may pera sila kaya nilang bayaran yung pantaraya dyan pero ang totoo lang yung talagang tunay na may-ari hindi nila binayaran, iba ang binayaran nila. Ang binayaran nila yung nakaposisyon sa gobyerno, mga politiko, binayaran nila yung mga opisyales sa gobyerno, korupsyon. Ang dami ng balita na korupsyon. Okay?
So, hope na kahit konti nakapagbigay tayo ng advice kay Mr. Henry Jadena. Okay, sino pa? Sabi naman ni ito, hindi ko yata maintindihan to. Sabi ni Lando Indo 1517, tanong ko lang po kung ano po ang ibig sabihin ng title annotation na INF Julio 2538. Sana po mapansin mo ang comment ko para malinawan ako kung ano ang ibig sabihin. Maraming salamat. Ang ibig pong sabihin niya na annotation ay kung ano ang naging istorya sa pagsasalin ng pag-aari ng na yan, ng certain property na yan. Maaaring pong mula doon sa unang nagmay-ari, ibinenta niya po. O kaya kung may problema man, naglalagay sila ng annotation. No, annotation na merong ibang claimant, halimbawa ganon. Nilalagyan nila kung anong year nangyari yung annotation na yan. Annotation, yan yung information, INP, information, kung ano ang nangyayari, o anong galawan, kaganapan sa property na yan, kung paano yan naisalin sa bagong may-ari, at kung paano yan naisalin nung dating may-ari. Yan po yan. Okay? So, kung may iba pang explanation po dyan, pwede nyo pa rin pong malaman kung ano pa yung ibang explanation po dyan. Basta po yan, kada titulo po, may mga annotation po yan dyan. Okay? May mga po dyan, batas na pinaiiral. Yung iba dyang annotation, less pendants kung tawagin, dahil idinadaan pala sa korte, kasi ito, peking na titulo ito, pinawawalang bisa ni Mr. Juan de la Cruz, yung mga ganyan. Sample lang po yan sa akin. Okay po. Ito si A.R. Rojas, merong uli siyang comment, sabi niya, thank you po for letting me know of this story. Ito siguro ang dahilan kung bakit may mga nagalit na landlord kay Marcos, no? Idineklara niyang under agrarian reform ang buong Pilipinas, na apektuhan ang mga landlord na may dugong Kastila. I am thankful na hindi ako pinanganak noong 1976 kung bakit nagalit ang mga kahuwang ko, other than danding kay Marcos, dahil ang Hacienda Luisita ay nabili nila ng may Spanish title noong World War II. Medyo tong issue na to, no? Sige. Pinag-uusapan po yan sa korte, dahil nireklamo po ng maraming magsasaka ang Hacienda Luisita. Okay? So, pero po, ang sinasabi po natin hindi lamang po tungkol dito sa Hacienda Luisita, kundi sa buong Pilipinas po. Well, okay, may mga landlord daw na nagalit kay Marcos kasi idineklara agrarian reform. Siyempre, kung agrarian reform, paano nakikita yung mga landlord? Paano na sila makakagawa ng mga subdivision, high-rise building? Panahon pa ni Marcos, dineklara rin niya yung APD, yung Area for Priority Development. Okay? Diyan po sa mga tinatayuan ng mga squatter, dineklara ni Marcos yan, na yung lupang yan, para po sa mga squatter yan, na mga nakatira dyan. Kapag may pera na po sila, ay pwede nilang patituluhan yan at pagawan ng bahay. Bawal po yan dati, nakalagay sa batas niya, bawal po yan na tayuan o ibenta para tayuan ng high-rise building. Dahil para po yan sa kanila. Ang kaso, nung nawala si Marcos, tinapaktapakan ng batas na Area for Priority Development. Ayaw ipa-implement ng bagong gobyerno. Si Marcos lang ang may gustong i-implement yan para sa mahirap. Ngayon, dumating ang time na may mga mahihirapan na ninisi kay Marcos, na masamang tao si Marcos. Mahiya naman kayo. May batas na para sa inyo. Tinapakan ng bagong administrasyon. Ginawang basura.
Pero hindi mo pwedeng gawin ng isang batas na basura. Kaya nga gusto nila yung chache, change ng gusto nila yung charter change o yung mabago ang ang batas kasi hindi na daw applicable. Ay, napakahirap po i-justify yan na hindi na yan applicable. Oo. may vested interest o self-interest lamang po yung nagsasabi na na yan ay hindi na reliable yung mga batas na yan. Reliable po yan. Maaaring hindi po yan reliable sa mga maaaring sa mga mayayaman kasi para sa mahihirap yan. Gusto nila yung batas na para sa mga mahihirap. Batas lamang para sa mayaman, sa may pera. Dahil kasi yung mahihirap po, yung pera. Diba? Yung APD, para sa mga mahihirap yun na pwedeng na pag-arian ng property, deklarasyon ni Marcos yun. Presidential decree ni Marcos. Area for Priority Development para sa mga mahihirap. Pero hindi alam ng mga mahihirap yun. Bakit? Kasi pinatulog ang issue na yan. Pinatulog. Itinago sa mga mahihirap. Para mga mahihirap ay magmukhang mahirap pa rin hanggang ngayon. Kung lahat ng mahirap ay naging mayaman, sino na ang boboto sa mga mayayaman para maging politiko? Baka yung mahirap tumakbo na rin sa politika. Dahil kasi ngayon mayaman na sila dahil doon sa sinunod ng batas na yan. Hindi mawala ang kahirapan sa Pilipinas. Bakit? Ayaw po nilang ayaw po nilang maging mayaman ang mahirap. Yan ka lang, mahirap ka lang. Mahirap ka lang. Sila ang kagandahan kay dating President Ferdinand Marcos Sr. Kahit papano, may tinulong din siya sa mahirap. Pero ang tinulungan niyang mahirap, yung paanag people's power para sa kanya. kasi nalason ang kaisipan. APD, base sa APD, Area for Priority Development. Hanggang ngayon may opisina pa yung APD na yan Tumatanggap pa ng sweldo yung mga kawani dyan sa APD na yan Area for Priority Development. Ano daw yan sabi nung nakausap ko isang lawyer lang daw yan pakulo lang daw ni Marcos para ganahan yung mga maihirap kay Marcos at iboto pa rin siya. Tanga. Bobo. Yan lang hindi ko nasabi sa abogado na yun gusto kong sabihin sa kanya, tanga at bobo siya. Batas, ginawang batas, tapos sasabihin mo, palabas lang. Saan ka nakakita na ginawang batas, tapos palabas lang? Pati ako, lolokohin mo, tanga ka pa. Marami pong abogadong ganyan, niloloko nila ang kapwa nila Pilipino. Hindi po sila tapat sa kanilang tungkulin bilang abogado. Ang ipagtanggol, ang tamang karapatan, ang ipagtanggol, ang katotohanan at karapatan ng bawat Pilipino. Hindi ng mahirap, hindi ng mayaman, bawat Pilipino. Pagtanggol niyo po ang katotohanan. Hindi yung pinagtatanggol ninyo yung peking titulo pa pinagtatanggol ninyo Kaya dyan nawawalang kwenta ang inyong kredibilidad. Dahil hindi nyo magawang tanggihan ang mga peking titulo. Malaking bayad, malaki sweldo dyan. alam natin na may mga sweldo dyan. Sweldo ba nga yun? Matatawag ba sweldo yun? Lagay yun Hindi masweldo yun lagay under the table. Magkano para kay mayor, kay congressman? Siguro kung ang mga oligarko pa magbibigay niyan, milyon-milyones yan. Milyon-milyones. Wala ho tayo pinatatamaan dito. Sinasabi po natin kung ano yung mga bali-balita natin yan. Sinasabi po natin yan dahil lantaran naman po yan Lantaran. Lantaran po ang anomalya na yan. Paano yan mabibigyan ng hustisya sa korte? Ito, ang ginagawa po natin. Mahirap lang po ang gusto maglantad ng katotohanan sa korte. Hindi ang mayaman. Yan ang kaibahan ng mayaman at ng mahirap.
Ang mahirap po, gusto niyang ilantad sa korte ang katotohanan. Ewan ko na lang sa inyo, ano iisipin ninyo sa sinabi ko. Ha? Dahil may mga existing akong ikinaso sa mga mayaman, mga korporasyon. Ha? Dahil peke po yung mga titulong ginawa po nila. Okay. Nako, sa bawat isang tanong lang napakarami na nating sinasagot. Sige, piliin na lang muna natin. Galing kay Flores Rodena. Sabi niya, Sir, good AM po. May tanong ho ako sa inyo. Kasi po mahirap lang kami. Ito, mahirap lang. At walang alam. Mahabang panahon na po ang nakalipas na matay lolo ko. Sir, ngayon lang namin nalaman malawak pala ang lupa ng lolo ko. Malawak daw yung lupa ng lolo niya. May lumapo. Ano lumapo? May lupa po kaming tax deck. May ribbon. May ribbon din. Spanish pa po ang nakalagay sa resibo. Nasilip ko po sa assessor office, hindi sa lolo ko at sa send, pero nasilip ko sa treasurer office, lolo ko ang declared owner at hindi kami pwede magbayad dahil may bago ng bayad, sir. Anong aking gagawin? Di ba mother title, saan ko pwede makita yon? Kasi tax deck lang hawak namin na lupa. Sa bago ngayon tax deck, iba ang owner, pero sa treasurer lolo ko ang declared owner, tapos na-applyan nila ng title, sir. Ano aking gagawin? Ayan. O may ebidensya ka pala na meron tax declaration ng iyong lolo, o di ilaban mo. Kasi yung tax deck na yan at yung tax deck ng bagong nagpagawa, parehong gawa ng gobyerno yan. So parehong gawa ng gobyerno, o di paglabanan nyo sa korte. Pwede po. Sa mga halip ka lang po ng dagdag pang ebidensya na lolo mo nga talaga. Ang unang nakapagparehistro niyan, para pa walang bisa mo po, yung bagong nakapagparehistro. Yun na nga po ang sinasabi natin eh. May mga naglalagay lang dyan, tapos nagagawa na sila ng tax deck. Ayan. Tapos sasabi sila ng may-ari. Kaso nauna pa lang nag-apply ng tax deck dyan. Wala po yung kinalaman sa 01 po. Yan po ay titulong gawa ng gobyerno natin. O kaya paglabanan nyo rin sa korte. Yan po ang maaari nyo pong gawin. Kasi po kung ang torrent system po na sinasabi ko na title, ang ilalaban natin dyan, talo ho kagad dyan sa korte. Talo ho yan. Oo, talo ho yung na yan. Yung nagpagawa ng title na yan. Okay. Salamat sa iyong katanungan, Miss Flores Rodena. Kahit naman kay Antonio Lahoy, sabi niya, Sir, yung lupa ng lolo ko may gustong umangkin. Kaya sila daw yung may-ari. Tapos sila yung nagbibenta ng mga lot. Yung mga nakabili gustong magpatitulo. And hindi daw matitulo kasi yung lalabas na pangalan ng lupa sa pangalan ng lolo namin. Ang gusto nung umaangkin sa lupa, pirmahan daw namin. Ang sabi naman sa kanila, di ba lupa nyo yan? Ba't sa amin kayo pamirma sa lupa? Wala, at hindi kami nagbenta ng lupa. Ano pa dapat namin gawin para malaman namin yung number, mother title ng lupa? Kasi parang ginigipit kami ng DNR at assessor. Ayaw nila ipakita yung number ng mother title para mabayaran naman yung buwis ng lupa ng lolo namin na inaanggi ng iba. Sir, salamat at God bless sa programa mo. Medyo komplikado po kasi kapag
ayon siya ng gobyerno ay nakausap ng mas may pera kaysa sa inyo. Dahil doon sa may mas pera, may kikitain po sila. Sa inyo, wala naman kayong pera maibibigay sa kanila. Wala silang kikitain sa inyo. Ano mapapala nila? Sino pakikinggan nila? Siyempre, may pera. Napakasakit mo naman magsalita, Liores Black. Hintiyado kami ng gobyerno, kaming gumawa niya, tapos sasabihan mo kami ng ganito, pag anuhan mo kami. Wala pa tayong tinutukoy na pangalan. Kasi, hindi po mangyayari ang bagay na yan kung wala ni isa sa inyo ang na-involve sa pandaraya ng titulo ng lupa. May dati na palang nakarehistro. May dati nang nauna, lolo niya. O bakit ginawa nyo pa ng bago? Bakit pinayagan nyo pa? At tapos gigipitin nyo yung dating may record. Ayaw nyo ipakita yung record nila. Meron po tayong Freedom of Information, Transparency Act. Ipakita nyo po yan para mapatunayan. Dapat kayo mga tao dyan sa gobyerno o sa ahensya ng gobyerno, kayong mga nandyan, dapat po umaayon po kayo sa katotohanan. Hindi po kayo umaayon sa tawag ng pera. Hindi niyo po madadala yung pera niya sa inyong kamatayan. Wala pa ho kayong honor. Wala po kayong legacy na naiwan dito sa natin, sa bansa natin. Puro pangungurakot. Pagtanggap ng mga lagay-lagay. Kaya nangyari yan sa lolo mo. Kasi may nakapagpagawa ng tax deed sa pangalan nila. Tapos sasabihin nila, nabili nila. Kanino nila nabili? Kung nabili nila, dapat titulado. May titulo na may titulo yung nagbenta sa inyo at ibinigay sa inyo. At binayaran niyo yung taxes at nailipat na sa inyo yung titulo. Bakit yung pagbabayad lang ng taxes ang nailipat sa inyo? Ibig sabihin, ganun din ang nagbenta sa inyo. Tax deed lang din ang hawak, walang titulo. Tax deed lang din. So yung tax deed na yon, ibinenta sa inyo. Tax deed pa rin. Kaya wala kayong titulo. Wala pala sa pangalan yung wala pala doon sa record Ang pangalan na nasa record yung lolo niya ni Antonio Lahoy. So yan po, ganun pa rin po. Idadaan pa rin po sa korte. Kasi yung kaso po sa lupa hindi po yan mariresolve ng mga tao dyan sa gobyerno. Kasi mga empleyado lang po yung mga yun. Sasabihin nila, naabot na namin ito At saka wala po silang ka-effort para alamin pa nila yung katotohanan. Kasi hindi naman kanila yung lupa niyan At saka ano bang pakinabang nila dyan sa lupa mo? Pero may pakinabang sila pag may under the table. May pakinabang sila pag under the table. Asikasuhin nila yan. Kasi merong money. Ayan lang po yan. Nakakasilaw po ang pera nakakasilaw po yan. Yan po yung kasiraan ng mga ng ibang tao. Lalo na yung mga nandiyan dyan sa pwesto. Okay? Ano pong gagawin ninyo? Hindi, mangalap po kayo ng mga iba pang ebidensya. At dalhin nyo po yan sa korte. Civil case lang po yan. Hindi naman po natin yan gagawing ipakulong pa yung mga mandaraya dyan kasi mahirap na po nating matukoy o matuntun kung sino talaga ang nagsimula ng pandaraya dyan. Dyan po sa dyan po sa record ng lupa ng lolo nyo. Okay? Pero isa na po masasabi ko yan, po yung lupa ng lolo nyo yan ay nanggaling pa rin po yan dito sa sinasabi natin titulo. Ito po yung pinaka-mother title. Diyan pa rin, dito pa rin po yan nanggaling sa atin. Okay? So, salamat sa iyong katanungan, Mr. Antonio Lahoy. Okay. So, nag-spend na po tayo ng mahabang oras. Patuloy na po natin. Sample pa lang po yan sa mga sinagot po nating katanungan ng ating mga viewers tungkol po sa kanilang problema sa lupa na kanilang sa lupa na kanilang tinitirahan. Okay po. So, binabalak din po natin na mag live broadcast po tayo para yung
mga katanungan po ninyo, doon natin pag-usapan. Siguro po sa mga susunod na panahon po, malalaman nyo na lang po na nagla-live broadcast na po tayo. Doon po pwede po kayong magtanong. At pwede po nating pagtulungan, pag-usapan. Pagtulungan na kung paano natin i-resolve ang mga issue sa galawan, sa mga dayaan, sa kalakaran ng palupa dito sa ating bansa. Ito po ang inyong likod. Leo Reyes Vlog lang po. Dito po sa YouTube.